Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Joyce. 32 years old at recently, kaka-break lang namin ang ex ko. Actually, konting kwento lang, DJ Lindsay. Matagal na kaming nagkakaroon ng awayan ng ex-boyfriend ko. Di ko alam pero parang nagsiselos siya sa posisyon ko sa opisina. Gusto niya akong umalis sa trabaho at lumipat na lamang sa ibang kumpanya. Palagi niyang sinasabi sa akin na magaling daw ako. Kaya mas maganda na makahanap ng mas magandang sasahurin. Hindi ako pumayag, DJ Lindsay. Hanggang sa awa ng Diyos, na-promote po ako sa trabaho. So even yung boyfriend ko noon ay under ko na. Siya kasi matagal nang naghihintay ng promotion pero wala pa ring dumadating. Palagi kong sinasabi sa kanya na gawin mo lang ang lahat ng kaya mo. Maging masipag ka lang. Pero wala pa rin. Doon na po nagsimula yung halos araw-araw namin na pag-aaway ng boyfriend ko noon. Gumagawa talaga siya ng dahilan para mag-away kaming dalawa. Para meron kaming hindi mapagkaintindihan. Hanggang sa ako na yung sumuko. Naghiwalay na kami. Office mates kami, DJ Lindsay, at magkasama rin kami sa iisang floor. Kaya naman nung naghiwalay kami, napakahirap na makamove on. Kasi araw-araw ko po siyang nakikita. Pero bakit ganon, DJ?
Bakit parang balewala lang sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin? Alam mo ba, wala pang 3 buwan simula nung naghiwalay kami. Nabalitaan ko na meron na siyang nililigawan na office mate din namin. Ang pinakamasakit pa dito, suportado sila ng lahat ng tao doon sa floor namin. Minsan naiisip ko, baka naman sinasadya niya para umalis na talaga ako doon sa company. Hindi ako magsisinungaling, DJ Lindsay. Simula nung nanligaw na siya doon sa babae at harap-harapan ko nang nakikita. Napakahirap nang magtrabaho. Nung na-promote ako, sobrang excited ako, DJ Lindsay. Kasi alam mo na, masaya. Lahat ng pinagpaguran ko, nakita ko. Pero dahil sa kanya, parang ayoko na. Parang gusto ko na lang umalis. But a part of me says na kailangan ko magstay. Kasi alam ko na dito sa company na to, may future ako. Kaya DJ Lindsay, ano po ba ang dapat kong gawin para hindi ako maapektuhan sa kanilang dalawa? O baka naman tama nga siguro na umalis na lang ako. Kasi pakiramdam ko, pinagkakaisahan ako ng mga katrabaho ko. Tulungan niyo po ako, DJ. Muli, ako si Joyce. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Nakikinig sa istasyon na same, pero iba. Mangga, we are number 106.7 Energy FM. Mangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! We are live on Facebook and on, let me check. Akala ko live pero hindi. Ayaw ng pagkakataon. May mga ganyan talagang bagay. Yung mga gusto mong mangyari, hindi mangyayari. Yung mga bagay na ayaw mong mangyari, nangyayari pa din. Oo, diba? Welcome to Lihim ng Liham, ladies and gentlemen. Wow. Gusto mo. What hosting, Lindsay? Ladies and gentlemen, welcome to Lihim ng Liham. I am your host for today. I am DJ Lindsay of 106.7 Energy FM. Hoy! I'm gonna be hosting today's event. Whether you like it or not, rain or shine. Oo. Na-miss mag-host. Anyway, ito pa rin po ang Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan pero meron kang mararamdaman. Ano bang gagawin nitong si Joyce? Si Joyce na na-promote pero kasama ng kanyang promotion, ang sakit na dala ng kahapon. Oo. Paano ba naman yung ex-boyfriend niya, nakasama niya doon sa floor nila, sa office nila, meron ng nililigawan na ibang babaitan. Wow! Oo. Well, it's part of life, you know. Ba't ka kasi jumawa ng office mate? Yan tuloy. Mahirap talaga kapag sa isang opisina lang. Ano ba itsura ng babae? Baka naman ano ba, mas maganda ba sa'yo? Mas maganda ka pa doon? Alam mo, Kiber, kahit sino pa yung nililigawan niya, ang mahalaga, boss ka na nila. Diba? Na-promote ka kamo . Ibig
sabihin, under mo sila. 'Di ba? Dapat hindi ka na masyado nagpapa-apekto sa mga ganyang ganap sa life. Because, dapat ang attention mo at ang, alam mo yon, yung care mo nandun sa trabaho mo. Kasi bagong promote ka, bakla. Baka naman mamaya magkalat ka dyan sa promotion mo just because of the breakup. Just because of the ex-boyfriend. Oo. Wag. Nako, sa mga pagkakataon na ito, kaya ka binigyan ng promotion para i-elevate din ang life mo. Diyan ako naniniwala. Oo, hindi yung, kaya ka nga nakipag-break sa kanya or kaya kayo naghiwalay kasi hindi na siya magiging parte ng present mo. 'Di ba? Kailangan mo nang mag-level up, girl! Oo. O sabi nga dito ni Reyna, isipin mo na lang na blessing in disguise yung nangyari. Imagine, kalalaki niyang tao pero ganyan yung mindset niya. Instead na suportahan ka niya, siya pa mismo ang humihila sa'yo pababa. Hayaan mong may ibang makapulot sa basurang tinapon mo. Oo. Think about your future, girl. You know you're a lot better and you deserve better. Oo. Sabi ni Mariette Samson, magstay ka lang dyan, girl. The best revenge is galingan mo pa sa work mo para sunod-sunod ang promotion mo. Diba? Huwag mong sayangin ang trabaho mo sa isang tao na hindi ka naman totoong mahal. Kasi kung totoong mahal ka nun, anumang ma-accomplish mo, dapat ma-feel niya na parang accomplishment niya rin yun. Kaya he is not worthy na itapon mo lang magandang trabaho mo nang dahil lamang sa kanya. Learn the art of deadma. Wow! Sabi naman ni Syria, focus on your career, girl. Hayaan mo sila maglandian. Isipin mo na lang na sila ang magka-level. Ikaw, may iba kang nakalaan para sa'yo. Work ka lang, travel, tapos magdala ka ng pasalubong sa office galing sa mga out of towns mo, 'di ba? Post a lot of pictures. Be genuinely happy with your life and your career. Happiness is the best revenge. Taray! Pakak na pakak ang mga komento natin, mga pangga. Ikaw naman mag-comment ka at hihintayin ko yan. Facebook.com/EnergyFM1067 saying hello sa mga nakikinig po sa atin at the moment. Good morning po kay Ate Rosie. Better pa rin yung ex mo. Pagbutihin mo para ma-promote ka ulit. Sabi naman ni Wapo, been there. All you need is change of mindset. Kumbaga, mind over matter. Try to excel more so you can soar higher and leave them behind you. You still have a brighter personal future ahead. Get more education if you can. Totoo ka dyan, bakla. Sabi naman ni Kilay, huwag kang aalis dyan. Pupuntahan kita. Sabi naman ni Arch, a man's ego can be detrimental thing to a relationship. Men should not hate, but appreciate the fruit of their partner's labors. Diba? Kaya nga, dapat ganun. Kapag masaya yung partner mo para sa'yo, yun ang totoong pag-ibig. Wow! Diba, Arch, ang haba na naman ng comment mo, Arch, ha? O sabi naman ni Anelet Lolit, tuloy ka lang sa life mo, sa future, sa goal mo, and sa dream mo. O tuloy-tuloy lang. O, walang titigil. Oo. Merlina, hindi ka niya mahal. Ang mahal niya sa trabaho niya. At talagang gumawa lang siya ng paraan para ikaw ay magalit. Kunwari, pinagre-resign ka niya, pero ang true, ayaw niya sa'yo at huwag kang aalis dyan. Parang ang gulo ng comment mo. Anyways, good morning kay Merlina tsaka kay Ate Rosie and good morning po sa lahat po ng mga nakikinig at nagko-comment on their own pero alam mo yon, hindi nagme-message sa atin. Okay lang yan. Alam mo yon, yung mga opinion ninyo nasa sarili nyo lang yan habang siguro nagda-drive kayo dyan o di kaya naman habang nakikinig kayo sa mga bus, mga UV Express, mga Grab, you know, at kung ano mga transportation service dyan. Magandang umaga po sa inyo. Sabi naman ni Darwin, tagumpay ka nga sa promotion mo pero pagluluksa nung malaman mong may iba nang nililigawan ng ex-boyfriend mo. Buti nga, may naalis na ang hadlang sa mga pangarap mo. Alam mo, that is so true. Minsan, di ba, akala natin yung mga magandang bagay na nangyayari sa atin ay bound to really make us happy. But the thing is, 'di ba? Kapag nawala na yung nagpapasaya sa atin, ang chikit-chikit. Masakit. Pero ang totoo, baka may rason kung bakit siya tinanggal sa life natin. Baka kasi ito yung numero 1 hadlang sa pag-asenso mo sa buhay. 'Di ba? Galing mo dyan, Darwin. Kaya minsan nandun ako sa mindset na pag may nawala, ito totoo to ha. Hindi yung nabasa ko lang to na quote kung saan. Pero para, gano'n na din. Oh. Medyo din. Pag may nawala sa life natin, minsan hindi yan para habulin pa natin eh.
siguro pwede mong habulin, pero not to the point na, 10 beses mo siyang habulin, 10 beses ka magmamakaawa. Kapag may gustong umalis, sige lang, alis ka lang. Kapag may gustong, alam mo yon, hindi na magstay, kapag, alam mo yon, nagkukumawag na maghanap ng iba, sige lang, hanap ka na ng iba. Kasi baka mamaya, mag-hold on ka sa bagay na talagang inaalis ni Lord dyan sa buhay mo eh. Wow! Diba? So, yaan mo lang sila kung magloko sila. Kung may iba silang gustong ligawan, yaan mo lang sila manligaw sa iba. You do your thing. You do you. Sabi nga nila, diba? You do you. Diba? Oo, mahirap sa umpisa, but you'll get used to the pain. And mabubuhay ka na lang na, alam mo yun, mapapansin mo na lang araw-araw na, ay, di ko na sila iniisip, di ba? Di ba dapat sa mga panahon na ito, ginagawa mong busy ang sarili mo sa promotion? Di ba, ang hirap-hirap ma-promote ngayon, be? Oo, kaya kung ako sa'yo, kung promotion with raise pa yan, with pay, no? Ang taray mo dyan. So, in-elevate talaga yung buhay mo. Huwag ka na magtaka, huwag ka na magtanong, di ba? Ang dami-dami mong dapat ipagpasalamat sa buhay, di ba? Para intindihin mo yung mga bagay na nandyan lang sa tabi-tabi. Wag mong sayangin ang saya ng life, girl. Okay. Sino pa? Si Vian Caranay, good morning! Sabi ni Ate Nel, mas lalo mong galingan hanggang maabot mo ang na maging boss ka na talaga nila. Pag boss ka na talaga, tanggalin mo siya. Pati yung mga kaibigan niya na one-sided, ha. Diba? So parang gano'n na nga under niya na yung mga tao doon sa floor nila. So, yun, na-elevate ka. So, yaan mo na yung mga nasa baba. May rason kung bakit nasa baba mo sila. May rason din kung bakit nakaangat ka. Okay? Sa trabaho lang, ha? Siyempre, kapag trabaho, professional tayong lahat. Oo. Kung sino ang boss, yun ang boss. So, kapag sa labas, kung gusto nyo maging magkakaibigan pa rin at gusto nyo magpatulan dahil sa mga ginagawa mga ex-ex na yan, di bahala kayo. Pero irespeto nyo yung isa kapag nasa workplace na kayo. Diba? Again, just to cap everything, may mga bagay na akala natin, yun talaga yung magpapasaya sa atin. 'Di ba? Sobrang sakit kapag nawala, sobrang sakit kapag nakahanap ng iba, sobrang sakit kapag nakita mong may kahawak na siya na ibang kamay. May kaakbay na siya, meron na siyang ibang sinusundan-sundan. Dati, nakabuntot lang siya sa'yo. Wow! Pero come to think of it, baka kailangan mo nga talagang mag-iba ng scenery. Baka pine-prepare ka ni Lord for something greater, something grand, something better para sa future mo. Alam mo, minsan mas nakaka-excite nga yung ganyan yung tipong may natapos kasi ibig sabihin may magsisimula ulit. Diba? Di mo alam kung sino si Mr. Right sa level na ito, sa chapter na ito ng life mo. Sino naman kaya ang darating sa buhay mo? Anong kilig na naman kaya ang dadalhin niya? Anong lesson na naman kaya ang ma-experience mo sa kanya? At anong experience na naman kaya ang ma-experience mo with him? Oh my God! Diba? So, ipagpasalamat mo. Ako, ganyan ako May mga bagay na kailangan mo talagang ipagpasalamat dahil natapos na. Diba? Salamat po, Panginoon, kasi natapos na po ito. I trust you with everything. Ikaw na po ang bahala sa akin. Laging gano'n ang dasal. Ikaw na po ang bahala sa akin. Tinataas ko na po sa inyo ang lahat-lahat. Wow! Oo. Diba? And be prepared para sa next chapter ng buhay mo. And again, yung mga nanakit sa atin, mga nanakit sa puso natin, pasalamatan mo rin sila kasi somehow, naging part sila ng life mo. Naging part sila. Yung pain na yon ay magtuturo sa'yo ng mga dapat mong matutunan sa buhay. Wala na siya. Hayaan mo na siyang maging masaya sa iba. Ikaw din, your time will come. Sasaya ka rin with somebody else. To believe I'm okay.